Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po, itong nangyaring mass resignation po kahapon mga kabida, ng mga miyembro po ng gabinete po ng Pangulo. Okay? Yung kanyang mga kalihim, nag-submit po ng kanilang mga courtesy resignations. Ayon na din doon po sa kautusan po ng Pangulo na lumabas po kahapon po ng umaga. Ang dami nabigla po mga kabida, Kasi hindi po inaasahan na yun po yung gawin po ng Pangulo, Okay? Now, mix yung reaction po dito. Okay? Pag sinasabi kong mix, ibig sabihin, merong natuwa, merong hindi natuwa, merong sumang-ayon, at meron pong hindi sumang-ayon, At lalong-lalo na po, meron pong iba yung kanila pong pananaw dito, mga kabida. Alright? Now, dito tayo sa iba yung pananaw. Kasi may mga nagsasabi na ito daw ginawa po ng Pangulo mga kabida ay isang muro-muro lang. Okay? Parang pinapalabas lang po niya na gusto daw nilang mag-recalibrate, Okay? Para po i-fit po nila dun po sa kagustuhan po ng ating mga kababayan. Kasi ang sinasabi po ng Pangulo po mga kabida, malinaw po dun sa interview po ni Tuning, na naniniwala po ang Pangulo na disappointed ang taong bayan sa mga ginagawa daw ng administrasyon for the past 3 years. At hindi daw na-deliver ng gobyerno ang dapat i-deliver upang masatisfy ang taong bayan, mga kabida, sa serbisyo po ng gobyerno. Pero gaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, iba daw yung pakay po ng Pangulo dito. Unang-una po, gusto daw ng Pangulo ng revamp. Ibig sabihin, meron po siyang tanggalin, meron po siyang ilipat sa ibang departamento, at meron po siyang ipasok na bagong personalidad, Ito po yung nabasa ko po sa social media, lalong-lalo na po mga kabida, yung interview po ng ABS-CBN po, kay Justice Secretary Boying Rimulya. Isa sa mga tanong po dun sa isang reporter po mga kabida, na sabi po niya, yun ang pagpaparesign daw ni PBBM ng kanyang mga cabinet members ay ginawa lang daw yun para po sa isang specific na personalidad at posisyon. Although dininay po yan ni Boying Rimulya, at sabi po niya hindi daw niya alam po yun, mga kabida. Pero meron pong mga lumalabas po sa social media, nabasa ko po, lalong-lalo na po itong post po ni Teo Moreno. Ang dami pong mga post ni Teo Moreno na nakakaintriga po mga kabida. Kagaya na lang po dito sa post po mga kabida, ni Teo Moreno, posted 10 hours ago. Ang sabi po dito mga kabida, is it true that Lucas Bersamin is to replace Samuel Martires as ombudsman? If so, then such a move could weaken the prosecution of cases filed against high-ranking public officials. Sayang yung effort ng PDP lawyers and Amy. Naalala po ninyo yung ginawa po ni Amy Marcos, kung saan po ay sinubmit niya yung report po ng kanyang komite, doon po sa Office of the Ombudsman para sa possible investigation laban dito sa mga sangkot po mga kabida, sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Now, ito yung magiging fate po ng complaints, Kung sakali totoo po itong sinabi po ni Teo Moreno mga kabida, nang papalit daw bilang ombudsman, ito si Lucas Bersamin, ang little president po, ang executive secretary po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Si Samuel Martires pala ay magre-retiro na po, magtatapos yung kanyang termino bilang ombudsman ngayong July 2025. Okay. Ito pa, meron pa po dito. I have a feeling that in preparation for the 2028 elections, Bongbong Marcos will appoint kakampings in the cabinet. All because he doesn't want a Duterte to win a national position.
DDS versus kakampings again. Marcos loyalist, irrelevant kasi halos BO daw. Ayan, mga kabida. Dito ako na intriga, okay? In relation ho dito mga kabida sa sinasabi hong meron bang ipapasok na kakampings. Okay, ito hong si Pangulong Marcos. Itong post po ni Teo Moreno, 10 hours ago pa rin ito, ano? Ang sabi po niya dito, totoo ba na si Jojo Ochoa ang papalit kay Bersamin bilang Executive Secretary? Si Ochoa ay dating ES ni Pinoy kakamping magbunyi. Ayun. So, doon po sa tanong na yung ginawa daw ng Pangulo mga kabida na courtesy resignation, pinapasubmit po niya ng courtesy resignation ito hong kanyang mga cabinet secretaries. Isa lang ba itong moro-moro, ano? Para magkaroon po ng revamp. At saka pangalawa, meron pong ipapasok na mga hindi ho kaalyado ng Pangulo, ano? Last election, mga kabida. Pero, perceived na kaalyado ni Lisa Marcos. Yun ba yung ibig sabihin daw doon? Okay, mga kabida. Remember, ito hong si Ochoa po mga kabida ay sinasabi hong isang partner daw ni Lisa Marcos sa isang law firm. Pagkasama po itong dalawa, no? Dati sa isang law firm po mga kabida, no? Okay? Kahit na po siya ay close na close doon po sa Aquino administration, pero since magkaibigan daw silang dalawa ni First Lady Lisa Marcos po mga kabida, is hindi ho malayo na i-appoint daw ito kung si Ochoa bilang kapalit po ano ni Bersamin. At ito hong si Bersamin po ay mapupunta dun po sa Office of the Ombudsman. So, meron na pong design daw ito, mga kabida, no? Kumbaga, dinesign po ito, unang-una po, bakit Ombudsman? Kasi ho, nandun yung mga high-profile cases na isinampalaban po sa mga opisyal po ng gobyerno, ano? Lalong-lalo na po yung complaint na isinampa po mga kabida ni Amy Marcos. Yung resulta po ng Committee on Foreign Relations, ano, kung saan po ay inirekomenda ni Amy Marcos na sasampahan ng kaso ito hong mga personalidad, ano, like General Marbil, General Torre, ito hong si Lacadilaw, ano, dahil ho doon sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At meron pa pong recommendation doon na imbestigahan ito hong mga Remulyas, ano? Dahil ho sa participation po mga kabida doon. Now, ito mga high-profile personalities po ito, ano? At yun nga, dahil ho doon sa mga lumabas na interpretation po, ano, dito ho sa ginawa po ng Pangulo, okay, may posibilidad na posibleng tama po sila, no? Mga kabida. Okay? Kasi po, pag sinasabi mong papapasukin po ni Pangulong Marcos ito hong mga kakampings, ibig sabihin po mga kabida, wala na po siyang maaasahan dito ho sa kanyang mga kasalukuyang kaalyado. Kasi ang kakampings po mga kabida ay perceived as parang dark horse ngayon. Okay? At posibleng ito yung itatapat po ng Pangulo para ho sa 2028 presidential elections. Remember, bago lang po mga kabida, no? Naglabas po ng pahayag ito hong si Risa Hontiveros na backed and supported by kakampings, ano? Na siya po ay open sa possibility na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Now, since ito kong si Martin Romualdez po makabida ay hindi na po pwedeng magamit para sa 2028 because of his low trust rating, hindi ho siya pwedeng ibenta ho sa mga tao, ano, mga kabida, at malabo siyang manalo by 2028, baka dito ho kukuha po ang Pangulo ng pwede hong pambato po niya laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya unti-unti na po niyang
ginagawa itong mga hakbang para po makapasok po itong mga kakamping sa kanyang administrasyon. Ito po ay isang speculation lang po ito, mga kabida, dahil ho sa mga turn of events, at base po sa mga nakapost po sa social media. I hope na ito hong order po, kautusan po ng Pangulo na mag-submit ito hong mga cabinet members ng courtesy resignation ay dahil doon sa kanyang sinabi na gusto ho niyang mag-recalibrate po ang kanyang administrasyon. Gusto niyang itama kung ano po yung mga mali na kanila pong ginawa for the past 3 years. At hindi ho dahil sa politika, mga kabida, at hindi ho dahil sa 2028 presidential elections. Yun lang po yung aking hope, na hindi ho patungkol sa 2028 elections yung ginawa po ng Pangulo po ngayon. Kasi po, yun nga he offers reconciliation to the Dutertes. Okay? And yet, kung politika pa rin yung kanya pong nasa isip, okay? Para ho sa 2028, ibang usapan na po yun, Kumbaga, yung isang kamay po niya, makabida, gusto po ng reconciliation, Pero yung isang kamay naman po niya ay gusto po ng politika. Okay? Kumbaga, nagbabanggaan yung dalawang kamay, Reconciliation at the same time, namumulitika. Ibang usapan na po yun. Okay, mga kabida. Kaya nga, marami hong nagsasabi na hindi na po dapat pagkatiwalaan si Pangulong Ferdinand Marcos. Iba yung kanyang sinasabi at iba yung kanyang ginagawa, Okay? Iba yung lumabas sa kanyang bibig at iba naman pong nangyayari po sa ground, mga kabida, Okay? Sana hindi po yun, mga kabida. Ang gusto ko lang pong asahan po, mga kabida, ito hong kanyang sinabi na gusto nilang i-correct yung mali na nakita po nila for the past 3 years. At dahil dun sa mali na yun, yun yung lumabas po sa election. Resulta po ng election po, mga kabida, kung saan po ay malinaw at inamin din ng Pangulo na hindi ho nagustuhan ng taong bayan yung kanya pong mga ginagawa at ginagawa po ng kanyang administrasyon. Okay? Kaya nga, ginawa po niya itong order, kautusan na mag-mass resignation ito kung kanyang mga cabinet members in order to have a free hand, i-evaluate ito kung mga performances po, mga kabida, ng kanyang mga cabinet members. Sa ganon, gusto ko nilang in place sa tamang perspektibo, yung gusto talaga ng Marcos administration na tatahaking direction po, mga kabida, okay, hanggang matapos yung kanya pong termino. Alright? So yun lang po, para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito sa ginawa po ng Pangulo? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.